Di ba yun? Dahil sa pag-ibig sa kanyang puso na naghahari, gagawin ang lahat, makamit ka lamang. Ano pa? Hahamakin ang lahat, makamit ka lamang. Dapat sa paglilingkod sa Diyos, ganun din. Nang ibig sabihin, buong puso mo ang Diyos paglilingkuran. Bakit? Sapagkat yan ang kapahayagan ng iyong pagpapasalamat sa Diyos. Lahat ba ng tao makapaglilingkod ng buong puso sa Panginoon? Hindi po. Bakit? Sapagkat ang makapaglilingkod lamang sa Diyos ng buong puso, kapahayagan ng pagpapasalamat, yung pusong nilinis ng Diyos. At paano po nilinis ng Diyos ang ating puso? Para magawa natin ang buong pusong paglilingkod. Paano nilinis ng Diyos ang ating puso? Sabi sa Aklat ng Gawa, sa Kabanatang 15, ang talata ay 9, at tayo'y hindi niya itinangi sa kanila na nilinis sa pamamagitan ng pananampalataya ang kanilang mga puso. Kaya nang tayo'y sumampalataya, naalis ang dumi sa ating puso. Ang puso natin naging malinis. Kaya buong puso kitang pasasalamatan. Buong puso kitang... Lami-awit na gano'n. Meron ko gano'n. Parang narinig ko na yun eh. Mawit. Mawit pala ata yun eh. Parang may buong puso din ako narinig na gano'n eh. Kaya nilinis ang puso. Paano? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya yung malinis ang puso, makatatagal sa paglilingkod ng buong puso, makapagpapasalamat siya sa Diyos. Paano kung marumi ang puso? Ang sabi ng banal na kasulatan, napakahirap ang magiging kalagayan niya. Dito po sa aklat ng Marcos 7, mapanganib po pag ang puso ng tao ay marumi. Sa 7, sa talatang 21, ganito po ang sabi hanggang sa talatang 23. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip. Hallelujah. Ang mga mapakiapid, ang pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya, at ang mga kasakiman, at ang mga kasamaan, at ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, pati pala matang masama, kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan, ang lahat ng masasamang bagay na ito sa loob nagsisipanggaling at nakakahawa sa tao. Mapanganib, nakakahawa. Biyaya na lang ng Diyos, hindi tayo nahawa. Bakit? Dumating ang pananampalataya, bunga ng pangangaral ng salita ng Diyos. Ang pusong masama, ang pusong marumi, nalinis sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo ngayon, buong puso, nakapaglilingkod sa Diyos, kapahayagan ng ating pagpapasalamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon, kaya pusong malinis. Kaya sabi po sa banal na kasulatan, ayon po kay Haring David, sa awit 119, alam nyo dito sa aklat ng awit, yung pagdating ko nga kaninang umaga, sabi ko, patay yung mga mensahe ko, yung outline ko, nadali ni pastor. Kaya nagbago ko kanina, hataw ako kanina. Bakit? Yung mensahe ko, yun na yun yung kanina sa umaga. Kaya binago ko, sabi ko, mukhang nadahanan to. Kaya nagbago ako dali-dali. Biyaya naman ng Panginoon. Sabi nga, hindi tayo pababayaan. Dahil ang salita ng Diyos, hindi mo mauubos talaga yan. Napakaraming mensahe yan. 119 verse 7. Ganito po ang sabi sa aklat ng awit, chapter 119 verse 7. Ako'y magpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ng katwiran ng puso, pagka aking natutuhan ang mga matwid mong kahatulan. Yun mo yan.
Kaya yan talagang pagpapasalamat sa Diyos, talagang sa puso din yan eh. Ay kung salita lang, parang hangin lang yan, buwang. Salita lang yan. Pero pag yung pasasalamat mo talagang mula sa puso, hindi sa salita lang, hindi sa labi lang. Sa puso talaga galing yung pagpapasalamat mo sa Diyos. Yan ang pusong nilinis ng Diyos. Ako'y magpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ng matuwid na puso. Purihin ang Panginoon. At paano po naging malinis ang puso natin? Sabi nga sa pamamagitan ng pananampalataya na ang daan ay ang salita ng Diyos. Paano lilinisin ng isang binata ang kanyang daan? Sa pagdinig doon ayon sa iyong salita. Hinanap kita ng aking buong puso, o wag nawa akong malihis sa iyong mga utos. Purihin ang Panginoon. Kaya itong mga sulat ni Haring David, talagang nagkakaroon ka ng kagalakan. Bakit? Sapagkat hindi lang ito sinulat niya, naranasan pa niya. Hinahanap kita ng aking buong puso. Sasabi mo ba yan, Panginoon, hinahanap kita ng aking buong puso? Maraming mga hinahanap ang tao dito sa lupa, pero bihirang masabi nila na ang Diyos ang kanilang hinahanap. Pero ikaw, na lingkod ng Diyos, ikaw na anak ng Diyos, masasabi mo, Panginoong, hinahanap kita ng buong puso. Bakit? Nalinis kasi yung puso mo. Kung ang puso mo hindi nalinis, hindi mo hahanapin ang Diyos. Ang hahanapin mo, puro kasalanan. Puro kasalanan ang hahanapin mo. Puro mga bagay na ikasisiya ng iyong laman, ng iyong katawan. Pero kapag ang iyong puso nilinis ng Diyos, ang hahanapin mo ang Diyos. Kaya mahalaga sa iyo yung salita ng Diyos eh. Kaya sabi dito, ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Ganda talaga. Pero mo, pag iingatan mo pala yung salita ng Diyos sa puso mo, talagang maiingatan mo na hindi ka magkasala. Bakit ang tao nagkakasala pag hindi naingatan ang salita ng Diyos sa kanyang puso? Yan. Kaya, nais ng Diyos ang paglilingkod maisa puso. Yung puso mo talagang nakapokus sa paglilingkod, hindi lang yung isip, puso. Kasama ang puso. Nandun, dinadama mo ang paglilingkod sa Diyos. Purihin ang Panginoon. 119 verse 11 po yun. Yung salita mo'y iingatan ko sa aking puso. Yung salita kasi ng Diyos, yan talaga ang naglilinis po sa atin. Kaya nga tayo lagi narito. Dahil gusto natin, lagi tayo maging malinis. Di ba? Naalala ko yung patotoo ni Sister. Parang natuwa din ako eh. Doon sa, yung gawain dito, ginagaya nila sa bahay nila. Pero hindi na niya magaya yung boses ko. Ewan ko lang, kung magaya mo yan, biyaya ng Diyos yan. Pag magaya mo yan, maubusan ka siguro ng boses pag ginaya mo yan. Kaya, pero maganda yun, parang hamon din yan eh. Parang, para lang maaliw ka doon sa inyo, kaysa naman kung ano mo isipin mo, yung inuulit mo, ina-action mo, yung mga ginagawa dito. O, di ba? Ganda rin yun eh. O, sabi mo sa kapatid mo, ikaw sa leader. Tapos sa isa sasabi mo, ikaw patotoo. Tapos sasabi mo isa, si ako magmimisahe ka ganyan kasi pastor, bila mo. O, tignan mo kung magaya mo, biyaya ng Diyos pag magaya mo yan. Uli na pa yun. Kaya kumbaga kayo, nagpapalakasan kayo. O, ay dumalo ka pa, di lalo na. Purihin ang Panginoon. Kaya salita ng Diyos talagang naglilinis sa atin yan. Bakit ayaw natin na tayo laging marumi? Kahit sa literal mga kapatid, ayaw mo na ikaw ay may ibang amoy. Tama yun, di ba? Ayaw mo na ikaw ay mayroong dumi. Bakit? Gusto mo maging malinis.
Ganyan tayo pagdating sa spiritual na kalagayan. Gusto natin ang salita ng Diyos, lagi natin binubulay. Gusto natin ang salita ng Diyos, lagi natin napapakinggan. Bakit? Ito ang naguhugas sa atin. Ito ang naglilinis sa atin, sa ating puso, para magawa ang paglilingkod sa Diyos. Kapahayagan ng ating pagpapasalamat sa Panginoon. Kaya sabi sa aklat po ng Kawikaan 23, talatang 12. Kawikaan 23, talatang 12. Ganito po ang mababasa. Ihilig mo ang iyong puso sa turo. Amen. Purihin ng Panginoon. At ang iyong mga pakinig sa mga salita ng kaalaman. Ihilig. Parang malalim na ihilig mo. Maging habit mo. Maging habit mo. Maging habit mo. Yan. Ihilig mo ang iyong puso sa turo. Laging naroon. Gusto mo lagi kang matuto. Matuto. Gusto mo lagi kang magkaroon ng kaalaman. Kaya, yung mga hindi mo nalalaman, gusto mo, malaman mo. Ganun yun. Yun ang ibig sabihin yun. Kaya, alam niyo po, maganda yung meron kang tinatawag talaga na Bible correspondence. Malaking tulong yan sa isang mga ngaral. Kasi may panahon po na minsan busy kami sa minsan hindi ka na makapaghanda ng mensahe. Iniisip mo kung saan mo nakita, kung saan mo nabasa. Pero pag meron kang Bible correspondence, simple lang, yung salitang hinahanap mo, tignan mo lang doon. Parang dictionary din yan eh. Makikita mo na yung mga talata tungkol doon sa kaisipang hinahanap mo. Halimbawa, ang hanap mo'y puso. Nandun yun sa yung lahat ng talata na puro heart. Nandun na yun. Mamimili ka lang doon kung anong gagamitin mo doon. Yan ang kagandahan. Kaya sa mga teachers training, magpundar na kayo unti-unti ng mga gamit. Bakit? Mahalaga yan eh. Hindi naman lagi kami na lang. Dapat minsan marinig din namin kayo. Nandyan nagwawala rin kayo pagdating sa salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya sabi, ihilig mo ang iyong puso sa turo. Ang iyong mga pakinig